Mula sa paghanga at suporta na uwi sa pagkadismaya at pangbabatikos, ang 25-year-old na singer at lifestyle vlogger na si Claudine Ko matapos mabunyag ang kanyang kaugnayan sa makapangyarihang pamilyang Ko ng Bicol na konektado sa malaking negosyong pang-construction. Sa una, nakilala si Claudine bilang isang content creator, ngunit nag-iba ang pananaw ng publiko nang malaman na siya pala ay anak ni dating Ako Bicol Party List Representative Christopher Ko at pamangkin ni Ako Bicol Party List Representative Rizaldi Ko. Si Christopher Ko, ama ni Claudine, ay co-founder ng Hythone Construction and Development Corporation, isang kumpanya na kabilang sa malaking nakakuha ng kontrata mula sa DPWH. Samantala, ang kanyang tiyuhin naman na si Kong Rizaldi Ko ay Chief Executive Officer ng SunWest Group of Companies na isa rin sa pinakamalaking contractor sa bansa at dating chairperson ng House Committee on Appropriations, isang posisyon na may malaking kapangyarihan sa paglalaan ng pambansang budget. Ayon sa listahan na nilabas mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang ang Hythone Construction at SunWest Inc. sa top 15 construction companies na nakakuha ng bilyong-bilyong halaga ng kontrata mula 2023 hanggang 2025. Ang mga proyekto ay nakapokus sa pagpapatayo ng mga kalsada, flood control. Kaugnay nito, nabanggit din ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Constructions Corporation ng mag-asawang Sara at Curly Discaya, na una naging sentro ng issue matapos ipagmalaki ang kanilang marangyang pamumuhay sa panayam nina Julius Babaw at Corina Sanchez. Tulad ng Discaya couple, mabilis ding napunta sa gitna ng kontrobersya si Claudine. Bagaman walang ebidensya na siya mismo ang direktang nakikinabang sa mga kontrata, naging mainit ang mga usapin sa social media dahil sa kanyang mga kaugnayan sa mga Ko na sinasabing nakikinabang sa DPWH projects. Mula nang lumabas sa mga ulat hinggil sa di-umano'y anomalya sa flood control projects na hawak ng malalaking kumpanya ng construction, kabilang ang Hythone Construction and Development Corporation at SunWest Group of Companies ng pamilya Ko, unti-unting nagbago ang imahe ng vlogger na si Claudine Ko. Dating hinahangaan at sinusubaybayan sa social media si Claudine, ngayon ay nasa gitna ng matinding pambabatikos. Kasabay ng mga aligasyon, muling binasusi ng netizens ang mga nakarang post at vlogs ni Claudine na nagpapakita ng kanyang luho at marangyang lifestyle, mula sa mamahaling bags at designer outfits hanggang sa mga biyahe abroad. Para sa marami, naging simbolo ng di-umano'y kayamanang galing sa buwis ng taong bayan ang kanyang pamumuhay. Dahil dito, lumakas ang panawagan na isama si Claudine sa investigasyon, hindi lamang ang kanyang ama at tiyuhin na may direktang kaugnayan sa mga kontrata. Matapos lumakas ang pressure at sunod-sunod na pambabatikos, napansin ng mga netizens na pribado at deactivated na ang social media ni Claudine Ko. Dating aktibo at open sa kanyang followers, ngayon ay tila umiwas siya sa publiko. Biglang pagkawala niya online ay lalo pang nagpasiklab ng mga espekulasyon. Sa dating Twitter ng X ngayon, naging trending ang pangalan ni Claudine at sumabog ang mga komento ng galit at pagkadismaya. Karamihan sa mga pahayag ay matitindi at puno ng paninisi. Dahil sa mga nakalap na impormasyon tungkol sa mga kontrata ng pamilya Ko, ipinatupad ngayon kay Claudine at sa kanyang pamilya ang akusasyon na ang luho at magarang pamumuhay nila ay galing umano sa pondo ng bayan. Bagamat walang direktang ebidensya laban kay Claudine mismo, hindi naaalis sa isipan ng publiko na bahagi siya ng pamilyang nakikinabang sa mga proyektong pinupondahan ng gobyerno. Sa ngayon, nananatiling tahimik sa Claudine Ko at wala pang pahayag mula sa kanya o sa kanyang pamilya, habang patuloy na lumalakas ang panawagan ng publiko para sa investigasyon. Nananatili siyang sentro ng atensyon, batikos at usap-usapan.
I loathe corrupt official, but what disgusts me more are the heirs of their crimes. The children and relatives basking in stolen gold, flashing it on screens like they actually work for it. Lavish lives, bug, and suffering are nothing but castles of sand. Remember this, even the brightest display of excess are dimmed by the weight of justice. May araw din kayo. Maybe that's why these vloggers are never political. They rarely show interest in what is happening in our country. It's because they are benefiting from the worsening situation of the Filipino people and the Philippines. Di na ba uso lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno? Maka-flex ng yaman mga anak ng ilan sa inyo, akala mo may ninanang yaman mula sa mga Ayala at C. Saan galing ang yaman? Bakit yumaman ng ganon kung di naman nagsimulang mayaman? We should normalize calling and shaming these nepo babies who proudly benefit from a political dynasty like Claudine Co. Look how she flaunts her lavish lifestyle. Hell's gonna be extra hot for you. Saw some tweets about Claudine Co. Showing off your fancy life is one thing, but publishing the prices of your outfits, a practice usually seen on fan pages for celebrities. That's just over the top. I honestly think we should shame corrupt politicians and their families more. Loaf, ako nga sa mga hirit ng tao kay Claudine Co. I mean, if you flaunt a lavish lifestyle knowing it's funded by ill-gotten wealth, then you deserve the walk of shame.